suportahan po natin yung Mary at lahat ng pelikula sa MML. Tom Rodriguez. Of course, we have Miss Eugene Domingo. Ate na. We have Sancho Marudo and Angelica Panganiban. Ayan. Let's have an initial photo op para lang may ma-post na sila. Tayo muna po ang cast and si Direk Chris and Direk Jeffrey. Ayan. Compress daw po. Ha? Ayan, yung nasa gitna daw po, ang ating official photographer. Pero lahat yan official. Yes. Big smiles, everyone! Big smiles! Next post, compress, big smile. To your left. To your left. Smile po. Okay. Okay na ba? Okay, thank you so much. And siguro bati po muna tayo sa ating mga friends from the media. Umpisa natin kay Direk Chris. Hello! Merry Christmas! MMMF na naman! So, thank you for coming po guys. Thank you for your support sa pelikula Mary. And hope you have a nice time this afternoon. Thank you po. The late MJ Saliba is here. Oh, there you are. Good morning! Good afternoon na. Okay, good afternoon na pala. Nico, please greet everybody. Yes, hello, good afternoon, thank you for coming. And ayun nga po, sana panoorin niyo po ang Mary, showing niya sa December 25. Tom? Hello, it's great to see all of you again. Advance Merry Christmas to all of you. I look forward to some of your questions, some lang. Magtatawa ka na kaagad! No, but hopefully you guys will support our film. Thank you so much for sharing your time with us today. Zach? Hello, I'm Zach. Please watch our movie on Mary, showing December 25, 2025. Merry Christmas, advance to all of you guys. And yeah, see you there. Thank you. Social naman ni Zach, no? Ang nag-alala sa akin, Eugene Domingo. Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Nahuli ako ng M ng Manila for coding. Oh, talaga? Bumili ka ng hybrid. Ay, wow! Walang coding. So nice to see familiar faces. Thank you. It's Christmas again and we have a beautiful movie. Help us spread the news for this Christmas. Thank you. Thank you again. Direk! Good afternoon. Thank you sa inyong lahat for supporting us. Help us promote our beautiful film. Thank you. Z? Advance Merry Christmas. Magandang hapon po sa lahat. It's nice to see you guys again. Yun. Sana supportahan po natin yung Mary at lahat ng pelikula sa MML. You're back in MMFF, Z, ah? Yes. And isa pang nagka-comeback, Angelica! Hi, good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat at binigyan niyo po kami ng oras for today. Merry Christmas at mag-enjoy po tayo ngayon. Okay, bago tayo mag-Q&A, kasi alam ko excited na silang tanongin kayo about this film, how you did it. Meron tayong papakita muna sa kanila, the trailer and the making of on Mary. Every ending, may magandang darating sa'yo. Ito yung bibigay ng story ng Mary na hindi pa tayo natapusan ng buhay. Si Celine hindi siya ganun ka-confident sa
sa sarili niya and sa mga decisions na nagagawa niya at nagawa niya sa buhay niya. That's why natagalan bago niya na-realize kung ano yung worth niya. Si Ivan ay isang husband and father, isang artist, nagpipaint siya. Kaya lang, dumating yung downfall ng career. Doon mag-start yung story ng character ni Ivan. Oh, my character here is Stephen. He's a guy who built his whole life, his whole image, siguro on the thought that he's the provider, which is something that's typically positive. Pero kay Stephen, entitled na siya into having Celine kind of fit into that ideal life that he built for himself. Maya is a very hardworking woman. She likes things done a certain way. For Maya, I think it was like a pile-up of many things where she probably kept to herself for such a long time that at one point she exploded. My character in the movie is Elia. His backstory is quite sad for me. Having to play this role was challenging, but I'd say it was also a good way to learn the real feelings of people. Mas lalo kong naintindihan yung pagkatao ni Celine with the help of Direk Jeff and sa chemistry na nabuo nila ni Ivan. And there is a story of two people caught in a toxic relationship with their spouses, and they resort to annulment to break free from their marriage. I wanted to show something that was real. When you have a legal drama, you have to show the real score in court. Mahirap siyang gawin kasi it becomes technical of sorts, pero nagawa ng paraan ni Chris and ni Therese when they wrote it, and at the same time nilagyan ni Jeffrey when he directed the film, nilagyan niya ng puso yung mga characters. Nag-balance ngayon yung legalism at saka yung realidad at saka yung emotions ng mga characters. I went to a hearing ng mga annulment cases. Iba't ibang kaso ng annulment yung napanood ko. Yung una, chill lang. Yung pangalawa, parang medyo amusing. Pero yung pangatlo, nakita ko kung gaano kalungkot at gaano kabigat, hindi lang pagdating sa batas, kundi pagdating sa relasyon sa mga kapamilya, sa mga minamahal. Back in the days when you would be in a marriage, it was very taboo to speak about wanting to separate. And I think this movie comes to light at a perfect time where a lot of people are also breaking up, and in society it's frowned upon. The annulment is very expensive, very time-consuming, and many people don't even see it as an option. It really gets highlighted in all the different characters na natatako dito sa pelikula. Storya ng nag-end na relationship, meron din mga na nangyari. At yung bibigay yung storya ng unmarried na hindi pa ito yung katapusan ng buhay. Doon pumapasok yung hope na every ending may magandang darating sa'yo. So, kailangan mo lang maging hopeful, di ba? And I'm sure may mga tao makaka-relate. Alam ko na kailangan kong bigyan ng boses at ng buhay yung ganong klaseng character dahil may mga taong akong pwedeng matulungan and hoping na may mga taong magising kapag nakita nila at napanood nila yung pelikula. Angelica and Sanjo being the lead characters, I didn't have difficulty in making them gel. It's not just because of their talent that they got into the characters that they are playing. Siguro yung sobrang nilang kilala at sobrang silang komportable sa isa't isa. Kaya alam na nila kung paano sila magre-react at kung paano sila mag-interact dun sa mga eksena. Si Attorney Jackie kasi, yung role ni Miss Eugene Domingo, bumabalanse dun sa relasyon ng characters ni Angelica and Sanjo. Hindi lang siya naging attorney nila, naging kaibigan din nila. So, para siyang witness sa kung ano yung nangyayari dun sa dalawang main characters. I kept thanking the actors kasi kung ano yung hinahanap ko sa eksena at kung ano yung gusto kong makita sa eksena, na-deliver nila. Any movie that has something to do with family kasi is always something to look forward to sa MMFF. Hindi naman taon-taon nabibigyan tayo ng dating chance para makasama sa isang napakalaking festival. Always a privilege na maging part ng Metro Manila Film Festival dahil nararamdaman mo talaga yung spirit ng Philippine cinema pagka film fest na. Never really loved someone until
Hi guys, iniimbitahan ko po kayo sa December 25 na po. Ito po ang official entry ng Quantum Films para sa Metro Manila Film Festival. And of course, it's directed by none other than Director Jeffrey Chaturia. It's a beautiful film and I think you guys will learn a lot from it. Palabas na po this Christmas, December 25. Hindi niya talaga ako mahal ni Maya. At least, ikaw! Alam mo na pinali ka ni Maya. Oo, hindi ko alam mo pinali talaga ako ni Stephen. Dali mo ng bote dito, tol. Umusi ko na. Kanina ka pa, hindi mo ba nakikitang lasing na kami? Sa paggawa ng petition for annulment, kailangan ikwento mo lahat. Beginning, Cheers! Birthday naman ang baby natin eh. to end. Bakit kayo naghiwalay? Hindi ba sapat na sabihin hindi ko na siya mahal? Uuwi pala sa ganito ang lahat. Mawawala ng negosyo, mawawala ng masayang pamilya. Dahil bigla na lang ako natauhan na ayoko na, tama na. Ano parang hindi nangyari ang kasal natin? Parang magagawang itapon na ng basto yung pinagsamahan natin ng 14 years. Kung hindi ka na mahal, hindi ba dapat alayain mo na lang? Oras ko to para sa mga bata. Those are my kids. All this, mine. All mine. Sana ikaw manatili buo pa rin. This won't look right. Nasa gitna kayo ng annulment. Bakit hindi mo kaya pakawalan si Maya at si Elio? Siguro kasi sila na lang yung meron ko. I have the right to be tired, angry. I told myself I can't keep living with someone like that. I gave her everything she wanted. She was proud of the life that I gave and afforded her. Kahit ako mismo naniwala na rin ako na ang dami-daming mali sa akin. And I thought Stephen was the only one who could fix me. Diba sinabi natin magsisimula tayo ulit pagkatapos natin manalo sa laro. There you have it. May naiiyak na? Naiyak na si Chris. Naiyak na si Angge. Angge, ba't ka naiiyak? Sabay-sabay. Pag sabay-sabay, nakakaiyak. Okay. Ba't ka naluha-luha? Alam mo yung paminsan-minsan nakakagawa ka ng pelikulang maganda. Kasi sincere lang sa mensaheng gustong ipalabas. Walang super high drama, walang hysterics. It's just telling a story Right. that all of us can relate because all of us are capable of loving and losing a love. Chris, ikaw ba't ka naiyak? Sinulat mo na nga ito, naiyak ka pa rin. Yung bato kasi nung linya eh. Yung bato ng linya ni Angge, bato ng linya nilang lahat, Sanjo, ni Solen. Right. Di sinusulat mo, syempre sinusulat mo lang, pero parang nakikita mo na binabitawan na nila yung lines. Parang ang sakit pala talaga. Mas nagkakaroon ng buhay eh, no? Yung mga Sakit. linya. Having, andun tayo sa topic na to, Chris. Anong nauna? Cast o kwento? Kwento. Ang tagal na po namin balak to si Attorney Joji. 3 years na gusto gumawa ni Attorney Joji ng pelikula tungkol sa annulment. So, matagal na proseso yung pinagdaanan. So, finally, ito na siya. Dream project niya talaga to. Gusto niya talagang
i-pursue tong topic na to. The title pa lang no, parang unmarried, alam mo na kaagad na annulment yung topic. Pero aside from that, are there any other issues na tatalakayin ng unmarried? Yung issue meaning legal, Yeah. ano, Is it annulment or divorce? annulment. Annulment. Kasi wala naman talaga tayong divorce sa Pilipinas, so annulment talaga. But will this movie push for it? Walang ganon. Wala. Wala namang ganon. Walang ganong hindi naman na piniprescribe na magpa-annul kayo, fight for divorce, walang ganon. So, napaka-fair nung depiction ng annulment on marriage and family dito sa pelikula. It's really, balance. Okay. Z, Angelica, nung nakita niyo yung script, na-offer sa inyo yung movie na annulment ang topic, how did you react? Sabi nga ni Direk Chris, hindi naman pinupush ng movie yung annulment na parang pag napanood mo or nabasa mo, gaganahan ka. Gawin yun. Okay. Hindi siya ganun. Nagkukwento lang siya. And yung kwento ng buhay ni Celine at ni Ivan, doon talaga siya napunta. So, tulad ng sinabi ko dun sa The Making, nung nabasa ko, para siyang calling na parang kailangan kung sa akin to binibigay, feeling ko kailangan ko tong panindigan, kailangan ko maging boses ng mga babae na, or kahit na sino na may pinagdadaanan ng freedom nila. Okay. Kasi naniniwala ako na ang freedom deserve nating lahat kapag hinihingi na talaga ng pagkatao mo, di ba? Z? Nung umpisa, syempre, parang annulment, marami na tayong storya na napanood na about hiwalayan, di ba? Pero nung nalaman ko na yung storya, hindi kami mag-asawa ni Angelica, na-excite ako kasi parang bago. So, parang makaka-relate yung tao, hindi lang sa isang couple. Kumbaga, sa lahat ng characters, yung pinagdadaanan ko na hinihiwalayan at yung pinagdadaanan ni Angelica na nakikipaghiwalay. At syempre, yung mga anak na maapektuhan, yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa project. Lalo na ngayon na may sarili na akong pamilya, alam kong mas magagawa ko siya ng natural. Yes. Ng natural. Hindi na ako manghuhula kung ano pa nararamdaman ng isang tatay or asawa. Direct Chef. May I add to that? The film may be about annulment, but it doesn't undermine the value of marriage. Okay. So, hindi ito sinisiraan yung sinisiraan yung marriage. Pagsasama. Oo. Ang galing nga kasi noong una, yung teaser na lumabas, parang akala namin kayong dalawa ang mag-unmarry, yung pala magkaiba kayo ng relationship. Okay, let's open the floor for questions. Sino pong gusto ko na magtanong? We have microphone set up. At si James, lalapit din sa inyo to hand you the microphone kung gusto niyo pong magtanong. Who wants to go first? Tita Aster! Ayun, si Tita Aster ang gusto ko na magtanong. Abot lang natin kay Tita Aster yung microphone. 1 second, Tita. Thank you. Una-muna, I'd like to congratulate everyone, including the producers, attorney, congrats, at saka si Direk and Chris for doing such a beautiful family drama. Actually, trailer pala nakakaantig na eh. Sobrang mabigat na, may dating na sa amin. Una muna, ito muna, siguro si Sanjo at saka si Angelica. I think everyone siguro in the cast will be able to relate to the movie. Kasi this is not just about annulment or getting separated. Kasi halos lahat kayo, if not all, nakaranas ng hiwalayan. Diba? Although, tama ba ang ano ko? So, like what Sanjo said, nakaka-relate ka na ngayon because you're already a family man. You're a father, diba? Likewise with Angelica. Kakaiba kasi nga ang tema ng pelikulang to. So, nagkaroon pa ba ng pagbabaan ng preparasyon to portray your respective roles? O talagang ibinasa na lang sa script kung ano binigay sa inyo? Both. Of course, may preparation dahil kailangan mong kilalanin yung character. But,
yung naging mapalad ako dahil halos yung bumubuo ng pelikula, nakatrabaho ko na silang lahat sa mga projects ko noon. So kahit pa paano naging confident ako na alam kong mas magiging madali yung proseso ko dahil kilalang kilala na namin yung isa't isa. Alam ko kung paano i-approach si Direk Chris nung umpisa pa lang dun sa script na baka pwedeng may mas ganito siguro, baka mas lagyan ng ganitong texture pa yung character. Kasi of course, nung binigay na sa akin yung character, may inputs na rin ako, may mga gusto na rin akong mangyari na baka mas magiging mag-work, ganyan. And of course, nung si Zanjo yung leading man, pang ilang project na namin to ni Z, and ang tagal-tagal namin nagsama from Banana Sunday, lahat yata ng genre na pagsamahan na namin. Yes, parang lahat. So parang sobrang komportable namin sa isa't isa. But yung preparation, naging madali talaga siya. And base kasi sa script, actually hindi ko siya nakikita na pinaglalaban yung annulment. Ang nakikita ko talaga, ang pinaglalaban niya is finding herself, finding her voice, and loving herself. Na yun yung gusto kong mag-mirror sa mga tao. Na napaka-importante kapag natutunan mo ng mahalin yung sarili mo, magkakaboses ka. Very well said. Sans? Sa preparation ko naman, siguro dito sa Mary, hindi katulad ng usual na ginagawa ko sa mga ibang projects. Nung nabasa ko yung script, nag-focus ako sa character ko, sa hair. Ang haba ng buhok ko dun eh. Di ba dati pag flashback, doon ka mag-wig dito, present ako naka-wig. Mas nag-focus ako sa emotion dun sa kay Zach and kay Solen. Dun sa family ko talaga, na mas doon ako nag-aral, mas pinag-aralan ko yung pinagdadaanan ng character ni Ivan pag ganitong nasa kalagitnaan ng annulment na iniiwan ka ng pamilya mo. More than dun sa, kahit na ang main plot is yung character ni Angelica at saka sa akin. Kasi parang sabi ko, sige, sa shoot ko na lang titignan kung ano magiging chemistry or magiging ano nung character ni Ivan and Celine. Kasi total, sa movie naman, first time lang nila mag-meet. So mas nag-focus, gusto para mag-build up siya na natural, hindi ko na siya pinag-aralan kung paano mag-work yung eksena namin ng Angelica. Mas nag-focus ako sa emotion ko doon sa pamilya ko. Kasi yun yung mas para sa akin na, yun, mas importante. Thank you. Can I extend the same question kina Nico and the rest of the cast? Kahit kina Direk siguro, at saka si Chris. In my preparation for my role as Attorney Willie, naging madali siya yung transition because I was preparing for the bar. So, medyo malapit sa ginagawa ko yung role. And at the same time, I'm also a child of an annulment. So, medyo alam ko yung pakiramdam, what's going through, the process of annulment. Ayun. Ito, experiencado. Yeah. For me, actually, for Steven, mas nakaka-relate ako sa character ni Celine. Tsaka ni Ivan eh. Kaya playing Steven, who is written to be very hateable. Kasi parang ako nagbabalancing act na sa akin na lang, I try to approach it in a way na this is still a human being. Even though I don't agree or I don't condone, I don't want to give him a pass for how he expresses himself, kung ano yung mga ginagawa niya sa pelikula. I wanted to understand why. And sa akin, parang na-realize ko, yung driving force talaga ni Steven is fear. Fear and insecurity. Na just holding on to that image na nagiging mali na yung kung paano niya i-handle, yung pagpapakita niya ng love niya na yun. And if I can actually answer the first question then, why I accepted, kasi yun nga, it's a very sensitive topic for me then. Pero even just reading the script and knowing that annulment wasn't a gimmick in the film. Hindi siya yung, let's do a film about annulment. Ito, parang gimmick siya. It's just so happens to be a story that revolves around annulment, which is a very, parang, a story that happens a lot here sa Philippines. It's very messy, talagang magulo siya, time-consuming talaga. Yung iba nga, parang decades, hindi pa rin nagagrant. Kaya in a way, I felt, sorry, I don't know if I can share, very fortunate na for my own situation,
dahil dual citizen ako, I was lucky enough to get the chance to go through a divorce, which was relatively quicker. So in a way, I know it's not an advocacy film, it's just it's a family drama that just revolves around it. But if it can open some people's eyes then to the limits of our legal system when it comes to annulment, na maybe for those, because any relationship that ends is very painful for everyone involved. Pero relationships that must end, yung andun na talaga sa dulo, yung sinasabi nga ni Angelica na freedom is deserved na and needed. Sana there's an easier way to achieve that. Kaya I was very eager to accept the role. Thank you. Maupay nga kulog na yan. Maupay nga kulog. Salamat, Tom Kabayan. Okay. I don't know, si Uge Baka si muna. Zach. Zach, ikaw may experience ka na ba sa Experiencado din to. marriage and annulment? Ano ba? You have? Ayoko nga pala. Back to you, Uge. Back to me. Relate ka ba sa tinanong ko, Zach? Okay, so the way I prepared for this, this is my first project, so I kind of got shocked when my boa or lola told me that, okay, you're gonna be acting for this. I'm like, what? I didn't know. So I had to prepare, and realizing that Elio was sad, I think I realized that his main emotion was misunderstanding, and having to get to this role was, I wouldn't say easy, but I also wouldn't say hard, because I've had my own experiences too. So yeah, I'd say having to play this role was an honor and was also fun. Can you explain further ano yung experience na pinagdaanan mo for us to understand more? So, What you can share lang, Zach. I know it's very personal, no? Parang what you lang can share. You don't have to tell everything. so basically, like, I'm trying to remember. So I used to live in Dumaguete, kind of far from Bacolod, but Bacolod's technically my hometown, where I was born. And then my dad and my mom kind of separated, but they still remain friends. So yeah. Okay. Okay yun, Tita Aster. Okay na, Yaw. And now we understand. Thank Okay, you. let's go to Eugene. Back to you, Uge. Are you also from ano? Hindi, alam mo talagang mababaw talaga ang luha ko ngayon kasi menopause na ako. Nakakaloka. Susunod na pelikula nga pala yung tungkol naman sa menopause. Ngayon na nakakaloka. Anyway, sa point naman na to, I'm so happily married. I just got married. I'm married twice, but I'm a late bloomer. So I cannot imagine myself to reach that point na magpapa-anal. It's very painful, just the idea, because you invested a lot of emotions. But anyway, speaking of my role is Attorney Jackie, and I'm the tool so that mai-present namin ang pinagdadaanan ng gustong magpa-anal. So, as Attorney Jackie, ako ang magpipresenta. Ito yung mga proseso. At sa opisina ko, magkikita itong dalawang ito. And so, the situations are maybe familiar to all of us na parang pumupunta sa mga, alam mo na, sa mga agencies na ngailangan ng mga assistance sa legal procedures. The situations can be funny. And I'm very thankful to Direk Jeff and to Chris because they wrote very funny scenes but are not pushing. It's just real and familiar and very Filipino and funny, and it's really happening. So, to balance off everything. So, Direk Jeff, thank you for this opportunity because, you know, we might be forgetting. Direk Jeff is one of the awarded directors and his films are known internationally. So, it's an honor to be working with you again. I really like how you give us the freedom to interpret our roles but not going overboard. And I really appreciate the tone of our movie, which is very sincere.
Tita? I'd like to ask Chris. Chris, saan mo ito hinugot? Paano mo nabuo yung material? Personal experience pa rin ba ito? Hindi. Si Attorney Joji talaga siya talaga yung gustong-gusto talaga niya gumawa ng pelikula about namin. Ako naman, sinabi na niya sa akin na gawa ka naman. So ako naman parang natatakot ako kasi parang ang heavy ng research niya. Tsaka wala naman ako talagang first-hand experience sa mga ganyan. Kasal nga, wala. So, mahabang research. Marami ako in-interview na lawyers, maraming sinuggest si attorney na kausapin ko. Also, nanood din ako ng mga YouTube videos about the process, yung step by step. So makita nyo rin po yun sa pelikula. Actually, yung character ni Miss Eugene, meron siyang vlog dito, title, Walang Butas ang Batas. Ayun po. So, yun ang parang pinaka-structure ng film na it will take you through the process of annulment. Pero siguro among the preparations na pinaka-nag-stick sa akin is yung pinabisita ako ni attorney sa hearing ng annulment. So, kagaya nga ng sinabi ko dun sa meeting, yung tatlo yun pinagpaalam niya ako sa judge kung pwede ako mag-witness manood. So, grabe pala yung pinagdadaanan talaga kasi you really have to tell the story, everything, from the moment you met and the moment you try to separate. So parang masakit siya talaga. Yung una parang chill lang, yung pangalawa nakakatawa. Pero yung pangatlo na napanood ko, tukol talaga sa pamilya yun talaga masakit. Di parang nakita mo na, parang kanonood ng sine na tumutulo na lang yung luha mo kasi ang sakit talaga. So I try to channel that when writing it, na sana makapture ko yung ganong klaseng pain sa script. Thank you so much, and again, congratulations to everyone. Thank you, attorney. Thank you. Thank you, Tita Aster. Sino next? Alright, next. JN. Junardo. Kay Angelica muna. Angelica, paano ka na-convince na magbalik pelikula after several years at anong kondisyon mo ibinigay? Parang out of all the scripts na binigay diba? sa'yo, ito yung tinanggap mo. Yes. Nung may mga binibigay talaga, no offense naman dun sa mga nag-aaya sa akin na tara na, game, balik ka na, ito yung kwento. Parang wala talaga siyang lukso ng dugo. Parang hindi nakaka-comeback yung yung dating niya. Diba? Angelica pa rin talaga, diba? Siyempre gusto mo na yung tahimik na buhay na meron ako ngayon, kailangan nyo akong pakitaan na talagang, ay sandali, ang ganda nito. Sandali, luluwas ako para dito. Kailangan ko nung manggigigil ako dun sa project Yung hindi ka makakatulog, yung parang pag pinalagpas ko to, parang panghihinayangan ko. Yun yung hinihintay kong klase ng project. Nung nag-text sa akin si Direk Jeff, kinabahan na ako. Kasi love ko si Direk Jeff. Ano yung text? Ano yung text, Angge? Hi, Angge. Pwede ba kaming mag-present sa'yo ng film? Sila ni Attorney Joji nag-message sa akin. Halos sabay, same day. Parang pinag-usapan nilang i-ano ako. Di ba same day yun? Same day. Parang may naramdaman ako. Ano ito? By the way, meron yan ganito. Tapos, may number ka ba ni Angelica Uge? By any chance? so may ganon, may para akong napagtulungan. And then, parang bago pa mag-present, nag-message ka pa yata sa akin na parang may mag-present sa'yo sila Direk Chris. Oo, so parang may ganon, na parang, yes, may meeting na nga ako, may Zoom meeting, ganyan. Nung nag-Zoom, lumabas ang picture nito. Napag-usapan to. Sabi ko, ay patay. Syempre, pwera pa dun sa story, di ba? Na parang, lagot. Wala, parang right then and there. Parang wala na kami ibang pinag-usapan. Parang schedule na yung next. Kasi, yun nga, tulad ng sinabi ko, hindi mahihirapan ako pag pinalagpas ko yung project. Ayaw ko ng mga ganun May nangyari na yun sa akin before na parang na hanggang ngayon pinagsisisihan ko. So parang, pag may maganda akong project na dumadating sa akin ngayon, ayaw kong palagpasin. Pero may mga passable. Pero yun nga, kasi tahimik na ng buhay ko, di ba? So kailangan ko ng
Worth it kailangan worth it. So nung dumating to, Worth it talaga. worth it talaga. Hindi ko kayo bibiguin dito sa pelikula. Oh! Lakas ng puwersa ni Attorney Joji, Jeffrey. Hindi, ano experience mo naman nung una ka nang humarap sa camera, uma-acting, especially sa scenes na madrama with Sanjo? Well, syempre nagsimula kami sa hindi naman kagad heavy yung mga kukunan. Si Direk Jeff, talagang bawat pitik ng mata, tono ng boses, babaan mo ba, hinaan mo lang, kalmahan mo lang. Lahat talaga, ginaid talaga ako sa mga unang, mga first 3 days. Talagang pawis ako sa hili ko. Hindi na lahat nanginginig na yung kalamnan mo na parang, syempre gusto mong, na-miss mo yung pag-ate eh. And ayaw mo namang mapahiya. Diba? Pinagkatiwalaan ka din nila. Maganda yung project na binigay sa'yo. So may gusto kang ipakita sa mga tao. And especially now, di ba? Parang mas marami mas lumalim na of course yung pagkatao ko dahil ang dami ng pinagdaanan. Sa isip-isip ko nga, di ba? Kailangan magpakita tayo dito ng maturity, ng texture kasi iba na yung atake natin dahil iba na yung mga na-experience ko sa buhay. Ano sabi naman ni Habi sa pagbabalik mo? Okay, maganda po magbayad si attorney, kaya po pag-uwi ko, may check akong inaabot. Masaya pong asawa. And then, syempre, sobrang supportive po. Sobra talaga. Of course, mahirap kasi para kaming naka-LDR dahil sa Zambales kami nakatira. So, may mga minsan, straight 5-6 days, hindi ko nakikita yung mag-ama ko. Yan, nahihirapan din sila mag-adjust dahil for 3 years, tutok ako sa kanila, di ba? Then biglang parang, oops, wala ang ang sunshine nila sa bahay. Okay, welcome back. Ay, tapos napanood naman po yung trailer. Sabi naman, okay, pwede ka pang gumawa. Very good, di ba? Sige. Welcome back. Tanong ko naman si Tom, paano rin na-convince na attorney for a sensitive topic like this na pinagdaanan niya recently? Di ba? Paano ka na-convince naman attorney? Nanay ko yan. Okay lang naman namin yun eh, di ba? First film ko, siya rin nag-create ng first film na ako sa part of. Kaya, syempre, andun, ang hirap tanggihan, pero it still has to be the material, especially with a topic like this nga. I'm not sure if I want to do a movie about that right away, pero pag mabasa mo, wow, this is really good story na hindi mo mabitawan from start to finish. Hindi siya yung, mamaya na yan. As soon as I started reading it, akala ko kayo. Tapos bigla, what? Dire-diretso na, tuloy na. Wow, it's a really nice story. Yun nga, I know that it happens to a lot of people. I myself can relate to it, kaya how can I say no? Yun lang, I just had to find Steven's wife. Okay. Welcome, congratulations. Ito naman si Bobby Vicentina Bulletin. Thank you, JN. No, kausap ko lang si Chris Akasioge. Parang reunion ng Here Comes the Bride. Ito ang pelikulang to, no? Diba? Kayo lahat, no, halos? Yes. Except for Sancho. Exact, oo. Direk Jeff. Oo nga. How does it feel na? Yes, si Nico din. Yes. Okay, how does it feel na reunited kayo ni Angge? Nako, it's an honor for you, no, to do a film like this with Jeff and everyone. Ako na sa akin talaga yung honor and pleasure kasi una sa lahat, totoong may relationship na kami. Inaanak ko na siya talaga. From Here Comes the Bride na nagpalit yung kaluluwa namin at ninang niya ako doon. Tinutuon niya, yes. Kinuha na talaga niya akong ninang sa kasal niya. Pero buti na lang hindi nagpalit yung kaluluwa namin. At hindi ako ang nakahani mo ni Greg. Pasalamat ka. Oo. Hindi nagkaroon ng ano yun? Soul swapping at saka eclipse. Ang liliit na ng mga bigay ni Angelica ngayon. Meaning, galing na talaga sa puso. Hindi na yung parang acting na natutunan niya at pinapakita niya sa mga serye, yung ganon. Ngayon, yung mga binibigay niya, ay, masyado ang minsang kime kasi siguro
masyado nang malapit sa mga pinagdaan ng sakit. Pero konting galaw lang, konting mata, konting bibig, konting hinga, Bigay. ano na, tagos na sa'yo. Tagos na. So, marami ka namang natutunan sa mga pinagdaanan ng pain. Sana naman dapat gamitin natin, pagkakitaan natin. May ROI. ROI tayo. Okay, ikaw naman. Kamusta si Eugene? Nakakamangha. Ay. Palagi. Ang sarap panoorin. Pero sabi ko nga si Ate Uge, meron siyang magic na hindi ka mai-intimidate. Ma-excite ka. Hindi ka, kasi may mga artista, di ba, na pagtugtog mo doon yung paano ba ito? Ano gagawin ko? Ang ano niya, ang overwhelming niya, di ba? Yung nakakakaba, hindi na ako makaarte. Siya hindi. Warm. Yung, ang sarap niyang makatrabaho pa din. Sarap lang niyang panoorin. And of course, ang saya-saya namin sa set dahil sa kanya. Z, ano again? Nakaka-excite gumawa ng scene. Parang alam mong may mangyayari. Nabasa mo na yung script. Para bang siyang bahala. Pagka-eksena mo siya, kaya niya yan siyang bahala. Siya babangka. Ang sarap ng eksena kasi parang unpredictable yung mga scenes kahit na rehearse na namin. Ang saya ng set. And nung huli naming project ni Pinidora, Pinidora, yun. Tapos ngayon, kasama kami ngayon. Siyempre, excited ako and reunion with Direct Jeff and Angelica at sa lahat. Kaya, tara! Before I go to Bobby's question, Direk Jeffrey, dahil familiar na sila sa isa't isa, was it easy or hard for them to get into the scene or into their characters? Siyempre, madali na for them to gel together. Especially kay Sancho at kay Angelica. I've worked with them sa teleserye. So, yung chemistry nilang dalawa, hindi lang sila may chemistry. Kasama ako doon. Ako yung third wheel. Pero Direk, sabi ni Uge, konti lang daw ang bigay ni Angelica. Tagos na kaagad. You agree? Yun na, of course. In fact, every shooting day, I kept saying thank you to Angelica kasi nade-deliver niya yung kailangan sa eksena. And if you watch the movie, lahat ng nuances ng character niya on point. Kaya ngayon nakapandamit na siya ng pang-award. Ay, wow! Statement, ha? Sinasabi ni Direk Jeff. Si Z naman, Direk. Si Z, kamusta, Sancho? Siyempre, may instance doon na na nakunan namin yung courtroom scene ni Angelica. Tapos, siguro a few days after, si Sanjo naka-schedule. So, challenge namin si Sanjo, dapat hindi ka magpatalo ha, dapat kumantay ka. And true enough, he delivered also. Yung assistant director namin who was there, iyak nung eksena ni Sanjo. Wow! Abangan namin yung court scene na yan, ha? Bobby! Hello, magandang hapon. Two questions, siguro yung writer natin, some of the cast can answer this question. Okay, the movie talks about being in a relationship, so yun nga, about annulment. Pero I'm just curious, how will this movie influence yung mga singles? Those who are not married, like, pag napanood ba nito, sasabihin man lang, oh gosh, ayoko na magpakasal. So, parang mga ganun. Or what is it that you hope to relay sa pelikula? Ganda. Will it encourage or discourage? Anybody now? Writers or the cast? Ako feeling ko encourage. Pa rin. Kasi may hope yung movie, hindi naman to laging may hope, di ba? Sabi ko nga, once na matutunan mong mahalin yung sarili mo and pinili mo yung sarili mo, dun magsisimula yung beautiful beginning ng buhay mo. It's either may makita ka na para sa'yo or manatili kang masayang mag-isa. And napaka-special nun. It's a gift na ma-achieve mo sa life mo yon, na talagang na-value mo yung self-worth mo. Anybody else? Encourage, discourage? Encourage, pero more on parang parang ano ba to? Di ba mas mag-iisip ka ngayon kung ano mga dapat mong gawin, ang dapat mong iwasan sa mga single na may plano mag-asawa, yung magiging epekto sa mga bata, yun yung mas parang maibibigay ng pelikula. Parang mas
hindi ka naman parang madi-discourage na ayoko na, pakasal ganito pala nangyayari. Hindi gano'n. Mas Right. tuturuan ka, guide ka, parang guideline siya. Tom, encourage, discourage. Every story is different naman eh, kanya-kanyang tao. Pero I really feel for this film, it'll encourage people. Will you get married again? I already am. Gusto ko yung sinabi ni Sanjo kanina sa making of na it's never an ending. Like, one ending is the beginning of another story. Right. Nico, encourage, discourage. Of course, encourage. It's just showing you that yun nga, in every ending there's a new beginning. So the ending is the bad relationship and you can begin a new one, a fresh start. Ayun. Okay. Ako siguro, nasa sa'yo yan, matanda ka na eh. Kung anong gusto mong mangyari, di ba? Kami naman ay gumawa lamang ng pelikula. So... Baka masisi ka pa. Kaya nga. Ito pinalabas na namin tapos nalugmok ka na naman. Hindi ka nanonood ng maayos eh. Pero lahat naman may chance na maging masaya. Yun na lang. Lahat may chance maging masaya. From the point of view of the director. May study guide daw. May study guide yung film. Direct Jeffrey. Ako, I agree with Angelica. It doesn't encourage you to seek annulment if you are in a failed marriage, but it encourages you to find yourself, to love yourself, and pursue your own happiness. Right. Regardless of kung magsusik ka na annulment o hindi. Chris. Discourage. Siguro with caution. Kumbaga, ipapakita kasi ng pelikulang to na ang kasal, di ba sa pelikula, lagi ang ending kasal? Di ba? Yun ang ending. Pero, di ba, ending ng mga rom-com or mga ganyan, lagi kasal sa halikan, mabuhay bago kasal. Ito, ipapakita na ano yung pwedeng mangyari sa totoong kasal. Kasi, ang kasal hindi lang naman siya event, it's a binding contract. Di ba? So, kontrata siya. So, siguro para sa mga single, mag-isip-isip. Kasi hindi lang naman siya para event, di ba? Or isang araw. Habang buhay ito, kontrata, commitment. Sorry, out of, I just want to ask a producer. Attorney, gusto ko lang from a producer's point of view. Encourage, discourage. Hinatsit ko si attorney. I'd like to think that the film encourages you to think. Okay. I think that's the best way of putting it. Everyone makes his own decisions. Sometimes you make mistakes, but there's always a chance to get out of that mistake and start a better life, whether it's with another person or on your own. So I wouldn't say it encourages or discourages. It really makes you think. Yeah. No, the reason why I asked attorney kasi syempre, I want to pick on the mind of the producer why she created this movie for the public to see. Okay na, thank you, Angel. Okay. Next, after Bobby, Alan James. Sancon. Oh, si Alan. Hello, congratulations. Yung tanong ko lang kay kay Angelica. This is your reunion project together after a long time. And then, nung time na yun, mga dalaga at binata pa kayo. This time, mga married na kayo and you have your daughter. Ano yung parang nabago on your acting that you are now a mother or a father and then you are married already doing this kind of project? Well, sabi ko nga kanina, diba, nagkaroon ng deeper, kumbaga nagka-texture, kahit siya, kapag nakaka-eksena mo, hindi na yung basta-basta kasi noon para bang pinipinta lang namin yung image ng mag-asawa. Kasi yung isang project din namin, nung teleserye kami with Direct Jeff, mag-asawa kami, seeking for annulment tayo nun, di ba? Custody din ng bata. So, although may lightness yung pag-take doon sa serye namin na yun, but still, hindi kami makakasal nun. So, para bang hindi talaga namin alam yung pain na pwedeng maging proseso ng dalawang taong pinagdadaanan yun. So, parang mas naging seryoso yung pakiramdam namin ngayon dahil alam na namin kung ano yung pwedeng mawala at yung totoong pakiramdam na ang hirap pala kapag ito na yung pwedeng mangyari sa'yo. And of course,
noon, pagkatapos namin mag-shoot, kung saan-saan kami natatagpuan ito. Mga parang kaming pariwara. Ngayon, pagkatapos ng shoot namin, nagmamadali kami umuwi sa mga kanya-kanya naming bahay. Kasi nga, syempre, may purpose na kami ngayon. Noon, lost eh. Masaya lang kami na, tara, inom pa tayo. Ngayon, ano na, uwi na tayo. Oo, miss ko na yung anak ko. Ganyan. Bilisan na natin. Pakitaan ng video. Oo, pakitaan na kami ng video. Sino mas magaling na anak? Anak ko, hindi naman marunong na. See. Yun nga, gaya na sabi ni Andre, malaki yung difference nung ngayon na may sarili na talaga kami pamilya, may anak na kami, compared dun sa nung ina-acting namin yung mag-asawa na parang, syempre parang alam naman namin kung paano talaga gawin. Syempre kagaling-galingan kami kung paano namin gagawin yung mga scenes. Pero nung ginawa ko na ito Man Mary, hindi ko na kailangan parang, ano mo yun, yung nawala yung sa utak ko yung performance. Nawala siya. Hanggat maaari, gagawin ko siya sa pinaka-simpleng paraan, sa pinaka-natural at siguro organic, authentic na delivery. And pag nakakaiyak yung scene, pag malungkot yung scene, mas gusto ko siyang pigilan kesa ibigay. Yun yung parang naging difference. Unlike before na papailakin ko yung audience dito sa eksena. Ito ngayon, mas ayokong ipakita. Tinatago ko lang talaga sa loob. Well, any discovery sa isa't isa after doing this, compare nung dati, may mga bago ba kayo na-discover sa isa't isa? Acting, di ba? Wise, maturity in acting, ganyan. Sa trabaho siguro parang hindi eh. Kasi trabaho kami na hindi, trabaho. Pagka wala ng trabaho, di mo na pinag-uusapan talaga yung trabaho. Mas more on personal life kami, mas lumalim yung friendship kami. Lalo na ngayon na pares na kami magulang. So difference, wala naman? Wala eh, no? Parang wala. Ganun pa rin kami. Siguro mas na-excite lang ako dahil ang tagal ko siguro hindi nag-work. And para bang ang blessed nung pakiramdam dahil nung babalik akong trabaho, sobrang gusto ko yung makaka-eksena ko. Like si Zanjo yung makakatrabaho. Parang siyang dream project. Alam mo yun yung best friend mo kasama mo sa isang pelikula. Lagi akong kinikilig pag nakikita ko yung poster na may Panganiban tsaka Barudo. Parang, ang cute naman namin. Yung inabot natin to, parang ganun yung pakiramdam sa akin. Thank you. Congratulations. Thank you, Alan. Salamat. MJK here. Ay, JN. Here. Si June Lanin. Okay. Bante editor. Yeah, good afternoon. Hi, unahin ko si Tom. Hi, Tom. Sabi ko lang kay Nico, gusto ko to yung parang nanonood lang tayo. Hindi, syempre. Nakapulong ko lang eh. Alam mo, from every scenes naman talaga, alam namin kung gaano ka-close kay attorney. Nanay siya, di ba, attorney? May mga projects na talaga hindi mo pwede. Tsaka tumira ako sa kanila. Hindi mo pwede tanggihan talaga because of her. Pero, honestly, hindi ka nagkaroon ng second thought. Of course, no, I said that earlier. I did. Kasi, yun nga, there's a lot of stuff out there about me na, I think some people who are close to me know that aren't true. So the public perception and the role, baka mag-blur yung line na yun. Pero yun nga, because of the project, sabi ko, why would I, parang sinabi ni Angelica kanina, why would you deny a project na panghihinayangan mo? It's a really good story. And my character is like a piece of like the opposite side of Celine's pain na kailangan siya for the story. Na panghihinayangan ko, so if I let my own fear, parang stop myself from being part of a project like this, mas feeling ko mananaig yung panghihinayang kaysa yung sa takot na yun na, siguro isipin nila, ganyan ba siya sa totoong buhay, yung si Stephen tsaka si Tommy, isa ba? I had to separate that because I know for myself and my loved ones that that's not the truth. This is a role and it's a beautiful story and
Yeah. I was very, very excited to take it on. I'm sorry about that, no? Hindi ko kasi narinig. Kasi si Salvi kanina, sabi niya, ako magpapaano ako kaysa, sabi niya kanina, sabi ko, teka no, bago ka magpapaano, hindi ka makasal. Anyways, eto talaga, ikaw, you decided to, for divorce, or instead of annulment kasi ang dami nagsasabi annulment daw kasi it's so expensive, di ba? Actually may mga kilala akong mga naghihiwalay, ayaw nilang naghihintayan sila para magpa-annul kasi it's so expensive. Hindi nga lang sa expensive eh. I think that's one aspect of it. Pero knowing a lot of people who have also gone through the process, andun yung sometimes the lengths and the extent na kailangan yung puntahan on both sides na parang doon na yung sisiran sa isa't isa, like to get, kasi minsan yung requirements for annulment are very, very steep. It's ano talaga eh, na andun na kayo nawawala na yung essence, nakakalimutan nyo na kung ano yung pinagalingan nyo before. Maybe some of the stories, like it changes yung landscape from both ends, and it becomes very, very ugly. And let's just face it, that's a reality of a lot of annulments. It turns to that point. Kaya nga, for me, I said earlier na I feel very fortunate na I had that option for divorce. Na within weeks, at least I had to live. I had to go, for my own process, I had to go to Nevada na no contest siya na state, walang cooling off period. Doon mabilis. So I had to live there for a while. I'm very thankful na I was allowed that opportunity. Kaya nga, sana for other people then here sa Philippines, hopefully one day they would also be afforded that same right and that option. Bongga, di ba? At least, nag-stay ka sa Nevada, naging blessing sa'yo. Yeah. Kung di ako napunta doon, di ako napadpad doon, I wouldn't be where I am now, and I wouldn't have what I have. Lahat din talaga. I really feel like, you have to go through, the only way out of some situations is to finish it and to go through it. And in this film, that's parang on point siya, na even in this film, their characters have to go through something to get through it and to start something new. Si Angelica, syempre sa mga posting mo na it's very obvious na sobrang happy kayo, no? Happy mo, no? Pero with Anne-Marie, when you accepted this offer ng dumating sa'yo, hindi ka ba napapaisip about marriage? O hindi mo ba inisip na what if mangyari din sa amin to in the future? May mga ganun na thoughts pa kayo hanggang aga. Well, syempre hindi ko po ini-invite at ina-attract yung ganong klaseng energy kasi parang medyo too early. Medyo kakakasal pa lang and talagang nasa honeymoon stage pa rin naman kami, awa ng Diyos. Masaya pa rin kami. So kapag of course, dahil natatakal siya dito, like nung mga unang araw, di ba, attorney, na pag-uusapan niya, parang ako nanlalamig din ako na, oh my God! Nakakaloka pala. So parang, wala, babalik lang ako sa prayer na, naku, sa akin, hindi masara sa akin. Sana okay talaga kami, sana ma-maintain namin. Ganun. And you do your job, di ba, na maglagay ng spice at ma-maintain yung ganong klaseng happiness at alagaan yun. Meron kami ngayon. Yan. Ninang ko, tuturuan ako magsayaw. Kung paano gawin yung mga yan. So, binibigyan pa rin natin ng spice ang marriage. Ito, yung mga ganito actually, I believe nakakatulong. Yung umaalis ako, napapalayo ako ng sandali, hindi kami magkikita ng 2-3 days. Parang namimiss natin yung isa't isa. Mas nagiging sweet kayo, di ba? Of course, namimiss namin eh. Tsaka, minsan araw-araw, 24/7, nagkakaanuhan din kayo. Lagi na lang ganito. At least, kapag umaalis ka, namimiss mo talaga. Namimiss namin isa't isa. Ang bongga, no? Talaga napatilitin ng, oh my God, di ba? Actually, kanina nga at least kasal kayo, si Salvin, hindi pa makasal, nag-iisip ng ano. Naloka ako, kaya parang, oh my gosh, naman ako. Pero, okay. Pinapatanong ni Salvin, kasi hindi pa nga siya makapag-decide for annulment or divorce, okay. After this ba, magiging ano ka na lang, magiging active ka na? Or baka hindi mo na natanggihan si attorney din? Hindi. Ang goal naman is kung ano talaga yung mga projects na magpapayes sa akin.
So kapag hindi talaga katanggi-tanggi, gagawin ko naman. Lahat naman na pag-uusapan namin ng husband ko kung ano yung mga parang, sorry hindi ko kayang tanggihan. So yung mga ganong project. And of course, mas gusto ko pa rin namang mag-work. Kaya lang, ang tagal ko po kasi talagang pinag-pray yung meron ako ngayon. So ine-enjoy ko din talaga. Hanggat bata pa yung anak ko, hindi pa ako gustong palayasin sa bahay, di ba? Feeling ko kasi yung job, pwede at pwede ko pang balikan. But yung time na nag-grow yung family namin, parang sobrang precious niya and hindi ko siya kayang habulin pagdating ng panahon niya. Yeah, thank you. And Uge. Ano ba yun? Yes. Pero alam mo, Uge, ang bongga mo, no? Parang kasi Rodang may may buhay din siya sa Italy. Pasyal siya na pasyal. Kasi mga vlog mo, di ba, ang bongga. Pero parang yearly may MMFF ka na? Ano to? Regular na to lang. Oo. Ang saya kasi, alam mo, tanggap naman natin na ang sitwasyon ng Philippine cinema ngayon napaka-challenging. Hindi lahat ng season, katulad noon, nakinagis na natin, especially my generation, going to the cinema is like a normal thing. Thrice a week or even twice a day. Ngayon, tuwing Pasko na lang tayo talagang nagiging piyesta yung pelikulang Pilipino. So as an actor, I really want to be a part of this celebration kahit once a year. And this time talagang natutuwa ako na dito sa pelikulang ito, kasama ako. I'm very proud of this film. Siyempre, last year parang piyesta ka rin, dalawa. Yes. This year naman, isa lang. Palagay ko isa lang, no, attorney? Isa lang. Okay, siyempre, vlogger ka dito, di ba? May kami, YouTube show, tama? Yes, vlogger si Attorney Jackie dito. Di ba, ito walang butas ang batas. So si Attorney Jackie ay nagbibigay naman ng kanyang mga guidelines, ganito ang gagawin ninyo. Kumbaga si Attorney Georgie kasi may show siya before. Legal Forum. RBN na favorite ko din yun. Dati, gigising ako ng Ay, by the way, fun fact, si Jeffrey ang director ng Legal Forum. Totoo ba? Yes. Parang 15 minutes, di ba? Parang gano'n. Parang gano'n. Pag umaga dati, bago Pag ko umaga. mapapasok. Parehas tayo. Manonood ako na nag-enjoy ako. Channel 9! Tapos may guest siya I minsan. told you, attorney, remember the first time we met, di ba, na araw-araw ka nanonood. Nescafe ba yung sponsor? Oo, may sponsor talaga yung Nescafe. So, ibig sabihin talagang makaka-relate yung mga aware sa history ng producer namin. Pero ang bongga, no, walang butas ang batas. Walang butas ang batas. Ang tanong, sa tingin mo ba, tama na walang butas ang batas daw? Pinapatanong actually ni Salve siya. Bago siya magpahan ng Doon sa mga nabasa ko, tsaka sa explanation ni Attorney Georgie at tsaka ni Nico, because Nico is the authentic one. Siya talaga yung nag-aaral ng mga law books na natutunan ko talaga na, Diyos ko, iba ang divorce, iba ang annulment. Okay, Uge, basically, Attorney Willie, paki-explain. Kasi sa divorce kasi, there's a marriage and you just separate. And sa annulment kasi, is different from nullity of marriage. Nullity, it is void ab initio. It means there's no marriage to speak of. Unlike annulment, it was valid, but it was annulled, it was voided. So, ganun yung proseso. So, maraming tapos sa Philippines, it's not technically true na there's no divorce. There's still divorce, but it's called legal separation. Ayan, Article 55 of the Family Code. Kakalok. Ang recognition of divorce sa Rules of Court yan, Section 48, Rule 39. Yan. Yun lang. Galing-galing, di ba? Bumilib kaming lahat sa'yo. And bago ako idemanda ng ibang nandito, sila yung daw magtatanong. Thank you, Juicy Rose Garcia naman. Tapos sila. Jerry, okay, Rose and then si Jerry Alea.
Good afternoon po. For Angelica, anong reaction mo sa sinabi ni Direct Jack kanina na kumbaga parang nakikita niya na ito na for award for you? Siyempre, alam na natin pagka MMFF, talagang isa na yon sa inaabangan din. Ano ba yan? Hindi ko... Ang hirap nga magsalita kasi ng... ngayon na ba ako mag-speech? Go! Practice na ba ako? Baka mamaya madali ko, hindi ko pa pasok. Hindi ko talaga masagot. Kasi madami-dami na akong pelikulang nagawa for MMFF. Pero sabi ko nga, always a nominee but never a winner. Parang may gano'n na akong pakiramdam dyan. Hirap masungkit ang MMFF. So, kung ibibigay o di masaya, talaga naman magiging masaya. Siyempre, di ba, kumemba ka, tapos pinaghirapan mo, luwas-luwas ka, Olongapo, Maynila, Olongapo. So parang, kung may bibigay, parang gaganahan ka. Di ba? Ulit, parang, sige na nga game, gawa pa tayo more. Pero kung hindi, masaya ako na nakagawa ako ng magandang pelikula. I think that's enough. And kung hindi Best Actress, box office na lang, mas gusto namin yata. Di ba, attorney? Mas gusto natin ang box office. At sakali ba, ito yung una mong MMFF na award sa buong career mo? Yes! Oo nga. Pero what's your last Film Fest participation? One more try? I think one more try. 2012. 2012. Wow! 13 years. Tagal. Rose? Pansin ko Best lang, picture. parang lahat kayo dito sa cast, parang yun nag-place, ibig sabihin, parang lahat kayo dumaan na sa mga kung ano-anong hugot, kung ano-anong issue sa buhay, di ba? Pero parang pag titignan ko kayo ngayon, parang lahat sila happy sa love life, happy sa relationship, yun. Siyempre, marami pa rin naman nagdadaan, may mga pinagdadaanan. Pero ano yung pwede niyong i-share na eto kayo ngayon? Umabot kayo dito. Simulan natin kasi kay Ate. Sorry, ano yung tanong? Kumbaga, parang lahat kayo, okay ang life ngayon, okay yung relationship, pero alam din naman natin na lahat kayo dumaan din sa iba't ibang klase ng kung ano man, di ba, sa buhay. Anong pwede niyong i-share sa nanonood, sa lahat na pwede din palang abutin to, pwede palang umabot din. Anong secret tips? Secret or hindi makumaga. I think the best word to describe that is, ano yung lesson that you carry with you now from your previous relationships? Na ito pala, pwede palang baon mo ngayon. Again. Paano ako nakasurvive? I think na-surround din ako ng mga tamang tao. Kumbaga, kung may mga failures na nangyari sa akin sa past relationships, hindi lang sa relationships, sa mga decisions, di ba? May mga taong nakasurround sa akin na good people na nag-guide sa akin na ito yung dapat mong gawin, ito yung ibigay mo sa sarili mo, mag-aral ka, magpaganda ka, diba, pagbutihin mo ang sarili mo, be kind, yung mga ganong mga advice na talagang in-embody ko, isinabuhay ko talaga siya. Dahil naniniwala naman ako na hindi naman ako perfect noon. Marami akong mga maling decisions na hindi ako proud. May mga nagawa akong mga bagay na hindi ako proud. May mga nasabi tayo na hindi nakaka-proud. But as you go in life, kailangan may learnings ka. Kailangan natututo ka doon sa mga ikaw din mismo yung nakagawa. Feeling ko kasi kung wala, nun paulit-ulit ibibigay sa'yo hanggat hindi ka natututo So, feeling ko pag nakita ng universe at ni Lord na, that's it, natuto ka na. Move on, ito naman, next chapter tayo. May bago pa yan may mga pagdadaanan ka pa, hindi yan matatapos. Kasi I really believe ganun yung life, di ba? Thank you. Sisi, Sanjo. And okay lang ba i-add ko? Kasi lately, na-intriga kayo ni Ria na separated, which is
parang obviously hindi man totoo, pero ano din naging reaction mo doon? Wala na akong reaction sa mga ganyan. Kasi napakadami na ng fake news na lumalabas talaga sa YouTube. Kaya dami tumatawag sa akin na from that page. Totoo ba? Totoo ba? Sabi, bakit din ang libangan niyo? Tapos kasi gusto nila malaman, kasi para ikukwento nila sa mga kaibigan nila doon na hindi totoo. Wala, siguro yung kung paano ako umabot sa ganito, siguro yung dating version ng sarili ko na parang yun, insecure, matagal magdesisyon, kumbaga walang pilit sa sarili. Yun, yung mga binago ko, yun yung mga pinilit kong tanggalin sa sarili ko. And then yun, lumanda yung pananaw ko sa buhay. Naging maganda yung relationship ko sa mga tao. At yun, ngayon, may masaya na akong pamilya, sarili. Okay, thank you, Steve. Kay Tom. Yeah, I like what Angelica said. Gusto ko yun na in a relationship, you know, it takes two people to have a relationship. So, for your part, you also have to take accountability of your part or your end of it. Kasi kung ma-stuck ka dun sa, as humans, minsan nagtatanodasyon tayo, we get stuck in a victim type of mindset. We are doomed to repeat our failings or mag-stuck tayo sa ginawa sa atin or hindi mo rin acknowledge yung mga nagawa mo. You're doomed to repeat that and hindi ka magkakaroon ng worthwhile talaga na relationship. And as yung sinabi rin ni Z's situation, I kind of relate a little bit na I felt lucky that when I started my next relationship, it was when I was away from show business. Kasi di mo na realize na sometimes a relationship doesn't have to be ideal, but it needs to be real. And sometimes the REEL part of it, hindi mo, pag nagbe-blur yung totoong buhay mo sa trabaho mo, minsan hindi mo namamalayan you're living it for someone else. So, sa fans, especially if there's a separation involved, or yun nga, may mga news people are like speculating things na hindi naman nila alam because they're not part of that relationship, na parang tubig na inapakapaka mo sa dagat tapos nagiging murky na yung water. So for me, I felt lucky that I had that separation of it na mas naging clear yung boundaries ko between my job and my profession. Na ngayon parang klaro na siya. I come here, I clock into work, trabaho ko to. When I go home, I don't have to deal with any of it. I am so thankful and grateful for my job, but it doesn't dictate my personal life. Na yun lang yung parang nakakita ko na difference na mahirap din. It's possible kasi you guys are navigating it well. Na maging successful yung mga showbiz relationships. Pero yun nga na hindi natin maalis na since a lot of our lives are public, a lot of people then feel like they are part of that relationship na pag may nag-e-end na relationships, totoo din yung sakit na nararamdaman nila at totoo rin yung gusto nila na maging part ng relationship na yun. And it's a tough thing na i-navigate. Kaya I can relate, I can feel what they both said. Okay, I thank you. Thank you. Okay. Si Nico, I guess meron din tong mga pinagdaanan, ba? Instead of focusing on the relationship, you focus on yourself, tsaka dun sa outside, yung external. So, yung binago ko would be, kontiin mo yung mga people na would matter to you. In my case, the only people who are important to me is my mom and my wife. That's it. They're the only people who I listen to, I seek advice, and they matter to me. And the second one is you try your best to be a good person. Kasi good vibes come from within, not from without. So, yun lang. Keep your Of circle course, last small. but not the Yes, least. keep your peace. Yeah, that's it. Okay, thank you. Last but not the least, of course, okay. Siguro ano na lang, yung favorite quote natin ni Angelica at ni Sandra, past is past. Yun na lang, talinong-talino kami doon sa favorite quote namin na past is past. So kung ano man yung pinagdaanan mong masakit, Diyos ko, kalimutan mo na. Move on. Kung patuloy kang malungkot, maybe you're not in the right place. Try to move out. Move on, travel. Okay? So, I think ako ay isang perfect example ng hope to all. I'm a late bloomer. Hindi natin inasahan. Hindi ko rin inasahan. But of course, hindi ako hindi ako sumuko. Hindi ako nanatili sa isang lugar. You need to move out, move on, spread your wings. Spread your wings and prepare to fly. Something like that. Yun ang may papayo ko.
Kung hindi ka man maganda dito, baka maganda ka sa ibang bansa. Okay, thank you po and syempre congrats sa Mary. Nakakaloka. Pero Thank you, Rose. your love came in at the right time. Our last. Last question na tayo. Mula kay Jerry Olea. Si Direk Jeffrey, isa talaga sa mga pinakamahuhusay, respetado natin direktor. Kaya hindi na ako magtataka kung kumbaga, ito talaga parangalan kumita sa takilya. Talagang love natin yan. Tanong ko muna kay parang nakatulong ba na nag-Virgin Love Fest ka muna last June? Parang, noon kasi parang sabi ko, kinalawang ka eh. Nakatulong ba yun para eto bago mo gawin itong pelikulang ito? Yes! Iba ang discipline kasi talaga ng theater. So, ibang depth yung feeling ko yung binigay sa akin. Nagkaroon ako ng ibang understanding habang inaaral ko yung script. Dati kasi parang, okay, alam ko na to, ganito lang yan, basta papatakin ko yung luha ko dito sa eksena, sa moment na to, good take to. Of course, nung nag-theater, nakita mo yung mas, ano lang yung kailangan. Madami akong na-unlearn and madami akong binitbit nung ginawa ko yung film. Kaya siguro mas lumiit yung mga galaw, mas lumiit yung mga binibigay kasi nakita ko kung ano lang yung sapat. Oo, parang akala natin, di ba pag nag-theater ka, lalaki yung acting mo, yung movements mo, but no. Of course, sa theater, oo. Pero kung i-apply ko na siya sa film, i-apply ko yung mga natutunan ko, hopefully tumawid. Hopefully, tama yung mga tools na nagamit ko dito sa pelikulang to, gamit yung mga natutunan ko. With Direk Tony Goya daw, na may mga eksenang nahihirapan akong intindihin minsan paano ko ba siya ipoproseso. Kasi may mga scene works na tinatawag, kala mo naman parang teatro naman galing. May mga scene works na tinatawag doon. So, para intindihin mo pala ang isang eksena, ultimo yung isang line, di ba? Paulit-ulit mo siyang hihimayin, bakit mo nasabi to? At paano mo ba talaga siya i-deliver? And of course, sa movies, kapag gagawa ka ng pelikula, magre-reading lang kayo, magti-take na kayo. Kapag may adjustments, uulitin nyo. But sa theater, halos 2 buwan ninyong inaaral ng paulit-ulit yung linyang yun. Hanggat matumbok nyo yung totoong meaning. Para maganda rin yung sagot sa'yo nung ka-eksena mo. So, yun yung mga bawat gabi, inaaral ko, bago ako pumasok ng eksena, inaaral ko yung paano umabot yung character ko para sabihin itong mga linyang to. And hopefully talaga nag-work siya. Sorry. I have my question. Sa tingin mo nakatulong sa ganun na natitimpla mo yung kailangan na eksena dahil yung Virgin Love Fest, napaka-intimate din na scene na andyan, kita mo talaga yung audience kaysa sa ibang mga theater productions na ang layo nila. Do you think that helped? Oh yes, kasi silang third actor. Diba? Kapag nasa stage ka. Sometimes you react dahil din sa reaction nila. You pause dahil sa reaction nila. You listen dahil sa reaction nila. And ma-apply mo siya, of course, sa film kasi you react with your co-actor. Kung ano yung binigay mo, mag-react din ako dun. So, Tom, last question. Sorry. Actually, may eksena sa film na manghang-mangha ako sa acting na pinakita ng Jelsa. And then after that scene, tinanong ko siya, saan ka bang umuhugot? Sabi niya, pumapasok siya sa character. Ganun lang kasimple yung kanyang acting. At yung theater debut niya na yun, sold out agad bago pa ipalabas. Yung talaga ang pinilahan ng mga tao, nagkaubusan ng mga tickets. Napanood ni Uge? Yes.
Okay, yung role mo naman dito na parang referee nila rin. Parang naalala ko rin yung Dear Ugi mo na ano, may mga na ano ka ba ron, nahugot doon? Wala. Hindi naman kasi ako attorney sa Tiruga. Hindi rin naman ako referee. Naku, magandang mapanood ninyo kung paano yung mga characters na. Itong pinakita sa trailer, sa teaser, I don't think it's everything. May peg ka ba? May ginaya ka? Meron. Si Attorney George. Hindi, wala naman. We just, Direct Jeff really just wanted for me to change my hair. Kasi for almost 3 movies and a TV show, silver yung hair ko, ayaw niya. So, change look tayo. And it helped. It really helped. So, sinabihan kasi Ugen na huwag magpapatawa sa mga eksena, but turned out na nakakatawa pa rin yan. Last question for Zach. Zach, kumusta ang katrabaho si Zach? Si Zanjo at si Solen bilang parents ko rito? Paano kanila sinuportahan? How is it working with Zanjo and... English daw, Jerry! Paano to? I would say it was very fun. It was a new experience for me to socialize with all of these actors who I also personally know. And it was really fun and it encouraged me to act at my best. And yeah, I'd say it was a nice experience to do this. Follow-up question from Alan Jonas. Would you like to do more acting projects? We'll see. Good answer. Thank you. Thank you, Jerry. Maraming salamat. Okay, pahabol lang daw si Alan D. I'm sorry. Isang question lang ako, bilang last na. Direct, Jeff? Hi, Direct. Siyempre excited kami dahil alam namin mapili ka talaga sa trabaho, di ba? Sobrang kang conscious sa iyong sa iyong films, di ba? Sa body of work mo. Pero gusto ko lang ikwento mo yung, there was a time, hindi ko alam, kung sure ka, kung alam mo to, kung aware ka, na there was a time si Direct Jeff, ayaw kanya nang makatrabaho after niya maka-work for the first time. Kwento mo kayo Direct at bakit? Tapos ngayon, kamusta siya ngayong katrabaho na ibang-iba na from the parang isinumpa mo Angelica before? May time kasi every time tinatanong ako kung sinong artistang ayoko na makatrabaho, si Angelica ang isa sa mga pangalan ng pinapanggit ko. Kasi I worked with her sa Malaala, Mokaya. Pero dito sa time na sabi nga niya, maldita ka siya. So, but after working with her sa Playhouse at saka dito sa film na ito, siya na ang favorite actress ko. Wow! Big word! Favorite actress! So, bigyan mo kami ng konting context, Direct. Bakit mo siya ayaw na maka-work doon? Anong klase ba siya nung artista nung panahon na yun? Naglalagari siya noon eh. Tapos, okay lang ba sabihin ko? Naglalagari siya noon. Tapos, nung nag-deport siya sa set namin, siguro pang 4 o pangatlong araw na niya na tuloy-tuloy na nag-shoot. Pangatlo. Tapos, every time na nagbibigay ako ng instructions sa blocking, nakapikit siya, natutulog. Nakakatulog ako. O yun. Kaya ang feeling ko, parang nabastos din ako, di ba? But anyway, pass is pass naman. Oo, at saka nakita naman natin ang character development. Anong reaction mo doon? Tapos ikaw daw ang favorite. Wow! Girl! Grabe yung big word. Hindi kasi noon, ginagawa ko yung iisa pa lamang. And then, I remember, galing ako ng Batangas. Parang Bulacan yung taping namin ng MMK. Late na akong dumating dahil pagkapahap ko ng Batangas, hindi na ako umuwi, dumiretso ako ng Bulacan. No, syempre yung tulog mo sa biyahe lang, di ba? Tapos MMK. And I remember, parang 3 asawa ko yung namatay. So, buong episode ng MMK ako umiiyak. And 11 AM na ng Thursday, hindi pa rin kami pack up. Tapos binablock ako ni Direk. Talagang nakakatulog na ako. Like wala na, tumawid na yung kaluluwa ko sa kabilang dimension. Parang hindi naman, yan yung may sinasabi ko kanina, di ba? Na may mga nagagawa kung hindi ka proud.
And noon akala mo yung paglalagare ay maipapakita mo kung gaano ka kasipag. Pero yun pala, nakakabastos ka na ng mga katrabaho mo. So, at least ngayon may Eddie Garcia bill na tayo. Napoprotektahan na mga ganong chances para hindi na tayo makabastos ng mga katrabaho natin dahil sa puwi. Reaction lang na favorite ka ng At saka dagdag content, ang boyfriend niya noon si Derek. Pasabog ka naman, Derek. Oh, ang Pero masaya ako, bawing-bawi na. Yung Naman! magiging maldita ko dahil favorite na ako. Yes! Naging si Jeffrey Chatorian, yun lang ang mahalaga talaga. Anong feeling mo doon, Marge? Boyfriend mo daw po din. Ha? Hindi yun, gag. Hindi yung favorite. Isa namin ng actress na naka-work niya. Favorite ko. Ay, wak. Alam naman na yun, na talaga kaya nga nung unang text pa lang niya, parang umikot na yung sikmura ko na parang, oh my God, mapapagawa ako ng pelikula. Kahit hindi pa nape-present sa akin, dahil ganun ko siya ka-love. I love it. Thank you. Excited kami for this. Congrats. Thank you, Alan D. Okay, we proceed now. Nag-prepare ng unlove letter si Angelica and Zanjo. Meron daw. Meron silang Attorney babasa. may gawa. Attorney meron ka, di ba? Akin to. Ako? Bakit ikaw? Ako lang. Gunaganuhan ng mga camera yung mga tao. Kala nila seryoso yung unlove letter. Okay, ako muna? Go ahead. Sige. Ang unlove letter ko para sa mga ex ko ay, I love my peace na pinaghirapan at hindi nyo kayang bayaran. So, bakit ko gagawin ito? Bakit ako magsusulat ng letter para sa inyo? Yun ang letter. Z? Ito yung parang kaninang sinabi ko rin na kung bakit nandito na kami sa mas magandang disposition ngayon ng buhay. Sulat ko to sa sarili ko. I don't like the old version of you anymore. Nico, meron ka? Meron pala. Ba't ko nilabas? For my ex, I hope you find the happiness that you deserve. All the best in your new relationship. Ayan. Simple lang. Ikaw, Ge, meron ka daw? Hindi ko nga rin alam ba't ako nasa. Sige, hindi ko po magets ang task na ito. Idaan na lang natin sa legal na proseso. Wow! Love Attorney Jackie. Perfect. Okay. Wala daw eh. Gusto ko Meron? yung Angelica kaya hindi ko ginawa. Binulong na sa akin ni Elle na wala nang gawa si Tom. Talaga na ginawa. Gusto mo ng on the spot? In on the spot. Wag na daw. Copy-paste yung kay Angelica. Okay, so itong wall na to, you will see this in cinemas. So, pag nakabisita kayo, viewers are free to put their unloved letters dito sa installation na to na lilibot sa mga cinemas starting December 25. Maraming salamat sa lahat ng mga nagtanong ng kanilang questions. Siguro